Mga kagoy, magluluto tayo ng napakasarap na pulutan. Itong pulutan pala natin ay pigar-pigar. Isa sa mga pinakamasarap at pinagmamalaki ng Dagupan. Samet. Umaga pa lang ay pumunta na ako ng bayan para bumili ng baka. Dahil gagawa tayo ng sarili nating pigar-pigar. Bali medyo may kabahalan nga lang talaga kapag baka ang binili mo. Nasa 300 plus lang din to. Kaya 2 kilo ang binili pala natin mga kagoy. At pinahati ko na rin pala sa tindera. Dahil napakatalim ng kanilang kutsilyo. Yung kutsilyo natin naman ay hindi matalim. Pagka-uwi nga natin ng bahay mga kagoy, saka naman natin to hinugasan. Bali kung papansinin nyo, kumuha pala ako dyan ng mga sebo ng baka. Napakasarap kasi yan sa pigar-pigar kapag merong sebo. Napaka-basic lang naman to iluto mga kagoy. Medyo may kamahalan lang talaga kapag magluluto ka ng ganito. Pero subukan nyo to kung hindi nyo pa to natatry. Legit na masarap ito kapag ipupulutan. After nga natin ito mapatuyo, nilagay natin ito sa malinis na lalagyanan. Balang gagawin pala natin dito ay titimplahan muna natin ito para magkaroon ito ng lasa. Naglagay rin ako dito ng maraming paminta at konting seasoning mga kagoy. Ay sinasabi ko sa inyo kapag dadayo kayo ng Dagupan, napakasarap ng kanilang lutong pigar-pigar. Yung pigar-pigar na medyo maalat-alat pero manamis-namis kapag kakainin mo. At naglagay na rin tayo dito ng konting dato puti para kumulay yung ating pigar-pigar. Para medyo may pagka-brown kapag ito ay naluto na. Kaunti lang ang nilagay natin para hindi naman masyadong umalat. After nyan, himas-himasin mo na. O kung hindi mo alam maghimas, mag-training ka tuwing gabi. Para matuto ka at masanay ka. Mahirap kapag malaki ka tas hindi ka pa marunong humimas. Nako po, agoy. Nagbudbud na rin tayo dito ng mga konting asin man lang. Actually, Knorr cubes dapat ang ilalagay natin dyan dahil wala nga tayong nabili sa palengke, asin na lang. Ibababad lang natin ito ng mga 20 to 25 minutes at habang binababad nga natin itong mga kagoy, inumpisahan ko na ang hiwain yung mga kailangan natin para sa pigar-pigar tulad ditong repolyo. Hindi ito mawawala sa pigar-pigar dito sa amin sa Dagupan. Ang paghihiwa lang dito ay sobrang nipis na maliliit lang mga kagoy. At para naman sa ating sibuyas na puti, hahatiin lang natin ito ng pabilog. Para kapag niluto to ay pabilog rin. Ganun kasi ang shape ng sibuyas kapag gagawa ka ng pigar-pigar. Pwede ka naman gumamit dito mga kagoy ng pulang sibuyas. Kaso yun nga lang medyo may kamahalan. Hinugasan muna natin yung ating gulay para wala tayong problemahin mamaya kapag magluluto na tayo. At kung umabot ka sa video ito mga kagoy, anong oras mo na paano dito? Para alam ko kung anong oras ka natakam. At pakicomment na rin kung taga-saan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking naglagay vlog. Na nga tayo ng mantika natin sa ating kawali. Bali, painitan lang pala natin ito. At saka natin ipiprito tong ating tapa. At kapag uminit na nga ito mga kagoy, saka naman natin ilalagay yung ating tapang na timplahan. Pagsasabay lang natin itong iluto tong 2 kilo sa isang kawali. Marami-rami na rin kasi itong ating mantika. Kaya yung lutuin tong 2 kilo mga kagoy. Subukan yung ganitong luto, hindi kayo mapapahiya. Napaka-quality pa naman ito. Hihintay lang natin ito maluto. Bali, ang pagluluto pala nito mga kagoy, hindi masyadong katagalan. Kapag naluto talaga natin ito ng matagal, may chance talagang tumigas yung ating lamang baka. Kaya imimekos lang natin yan mga insan. Para naman maluto rin yung nasa ibabaw. Hindi lang puro nasa ilalim. Kapag nagnegosyo ka ng ganito mga kagoy, hindi ka malulugi dahil kapag iluluto mo to, grabe mang-akit ito ng amoy sa mga customer. Talagang mapapabili ka sa sobrang bango kapag iluluto mo talaga ito. Dito sa Dagupan kapag hindi ka pa nakakarating sa pigar-pigar, subukan mo. Kahit malayo ka pa, amoy na amoy mo na yung bango ng pigar-pigar. At dahil saktuhan lang nga yung pagluluto natin, hindi na natin ito iluluto ng matagalan para hindi tumigas. Kaya tatanggalin muna natin ito sa kanyang pinaglutuan. Grabe pati yung sebo mga kagoy, masarap kainin yan. Lalo na ang sausawan, toyo mansi na sobrang daming sili. Mabubusog ka talaga kapag ganon. Kapag naluto na nga yung ating laman loob ng baka, saka naman natin ito iluluto tong ating repolyo. Hindi katagalan ito pagluluto. Basta kapag medyo lumambot na, okay na yan. Mekos-mekos lang natin yan hanggang maluto ng konti. Sabi ko nga kanina, bawal ang masyadong luto, kaya tinanggal ko na nga ito sa kanyang pinaglutuan. Pagpagilang natin ito ng kaunti para hindi sumama yung mantika. At sumunod na nga dito yung ating mga onions. Ipiprito lang natin ito ng kaunti rin. Yung hindi rin masyadong luto. Mekos-mekos lang din natin ito mga insan hanggang maluto rin. Mga 20 to 30 seconds lang ang pagluluto dito. Kapag okay na, saka mo naman natanggalin ito sa kanyang pinaglutuan. Kapag ganitong luto talaga, yung paparami ka talaga ng inom. Bali pala mga kagoy, ang bagay pala dito sa alak na to ay gin. Yung purong gin, yung sobrang tapang. Bali yung mga repolyo at sibuyas, itatoppings lang natin yan sa ibabaw. Para maganda yung plating rin natin. Sobrang sarap kapag ganitong luto. Napakarami na rin para yung 2 kilo. Kaya naghiwa muna ako dito ng ating kalamansi para sa sausawan natin. Maglalagay ng konting toyo. Optional lang yung sibuyas mga kagoy. Pagkalagay ng toyo, saka naman naglagay na rin ng kalamansi. Hanggang ganito rin maging itsura niya mga kagoy. Kapag ganitong setup, hindi ka talaga tatanggi. Bukod sa napakasarap na pulutan, meron pang panulan. Yun nga lang, gumuguhit sa lalamunan. Sige na nga, hanggang dito na lang muna. Tatagay muna tayo. Agoy!